welcome to our vlog. So for today's video, dito kami sa Calamba Rizal Prize. At kasama ko nga pala si Ate Princess Reina Sagon at saka si Donnie J. Formentera. At sa video na ito ay ituturn namin kayo sa bahay ni Rizal. Ang unang gallery ay tinatawag na Kaliwanagan. Dito pinapakita ang family tree ng Mercado Rizal. Ito ay naglalaman ng paternal and maternal lines of Jose. Pinapakita rin dito ang mga pangalan ng mga asawa ng mga kapatid. Si Don Francisco Mercado at Doña Teodora Alonso ay nagkaroon ng 11 anak. Ito ay sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Jose, Concepcion, Josepa, Trinidad at Soledad. Ang sumunod na exhibit ay ang diorama ni Doña Lolay at Pepe. Ito ay nagkukwento ng liham tungkol sa allegory ng bubuyog at apoy. Ito ay isang kwento para sa mga bata na nagtuturo ng obedience. Ang transcript ng baptismal record ni Jose ay pinakita rin sa gallery na ito, kasama ang iba't ibang kalkulasyon mula sa evaluate ng mga akta. Ang huling eksibisyon na kinampok sa gallery na ito ay ang mga album ng mga miyembro ng pamilya na may kanilang mga larawan. Ang mga bisita ay maaaring buksan ang mga album na ito na naglalaman ng impormasyon at bahagi ng mga sulat mula sa pamilya patungo kay Jose at ganoon din ang mula kay Jose patungo sa kanila. Ang ikalawang gallery, Kapaligiran. Dito pinapakita ang mga puo kung saan lumaki si Jose. Isang timeline ng Calamba mula sa pagtatag nito noong 1742 hanggang sa panahon ng paghihiwalay nito mula sa bayan ng Cabuyao noong 1888. Sa taong ito, nagkaroon ng alitan sa lupa sa pagitan ng mga Dominikano na nagmamay-ari ng lupa at ng mga pamilyang Inkalino na nauwi sa pagsasali ng pamilya. Ito naman ang isang larawan ni Don Kikoy at Doña Lolay kasama ang orihinal na kabison sa kimono na ginamit ng isa sa mga babae sa pamilya. Meron din ditong nakadisplay na lumang mapa ng Laguna, Dubai at iba't ibang orihinal na dokumento mula sa panahon ng Kastila na pag-aari ni Jose Alsona, isa sa mga kapitbahay ng pamilya ni Rizal. Ang ikatlong gallery o Karunungan ay nakatuon sa mga taon ng edukasyon ni Jose Rizal sa Pilipinas. Ang unang eksibisyon ay nagtatampok ng sapatilya, ang original na tsinelas na ibinurda ni Leonor Rivera at ibinigay kay Jose Rizal noong 1882. Bilang mag-aaral, si Jose Rizal ay nagdaan sa iba't ibang bahagi ng edukasyon mula 1864 hanggang 1886.
Tinuruan siya ni Doña Teodora ng mga pangunahing bagay tulad ng pagdarasal, pagbasa ng alpabeto, at pagsasalita ng Kastila. Nang mawala ang kanyang kapatid na si Concepcion noong 1865, nagsimulang mag-focus si Rizal sa pagbabasa at pagsusulat ng tula. Sa kanyang paglaki, dumaan siya sa iba't ibang guro at paaralan tulad ng Ateneo de Manila at University of Santo Tomas. Ang kanyang pag-aaral ay nagpapakita ng kahusayan at pagmamahal sa bayan na nagsilbing pundasyon ng kanyang pagtaguyod para sa pagbabago at katarungan. Ang iba't ibang exhibit ay ang mga facsimile ng kanyang mga notes sa klase kasama ang mga reproduksyon ng kanyang mga litrato noong siya ay 11 at 16 years old. Ang mga parehong litrato ay iniprint din ng may braille na description na ipinapakita sa gallery para sa mga bisita na may kapansanan sa paningin. Meron naman isang hapagkainan kung saan karaniwang nagtitipon ang pamilya para sa kanilang pagkain habang nakatanaw sa hardin. Papunta sa kusina, makikita mo ang mga tradisyonal na kagamitang pangluto na ginagamit ng mga Pilipino noong 19th century. Ang silid na ito ay nagsisilbing silid ng paghihintay para sa mga bisita ng pamilya. Dito rin dati matatagpuan ang aklatan ni Don Francisco. Ang lumang aklatan, ang lugar kung saan dati naglalaan ng kanyang libreng oras si Pepe sa pagbabasa ng libo-libong piling aklat na ari ng kanyang ama. Sa kanang bahagi naman ng sala, narito ang silid tulugan ng mga babae. Mayroong isang kama lamang sapagkat ang tanging gumagamit ito ay ang panganay, habang ang iba ay natutulog sa sahig na mahigaan. Ito naman ay ang bahay kubo kung saan naglalaro si Rizal.
At ang iskulturang ito ay ang pagkakalarawan kay Jose sa kanyang kabataan, gawa ng Pilipinong manilikha na sining na si Dudley Diaz.